La 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 la. Oh, oh, oh. Good morning, Kuya! Good morning mga kasambahay. Monday po today, April 1. April 1 ha? 2019. Kamusta na? Peligro na ba, Kicks? Di pa naman. Mga ilang araw. Mga ilang araw ulit magpe-petsa di Oh peligro my ulit gosh, tayo. April na! Di ba? April Matapos 1. na talaga. First Ibang quarter of the level. month. Oo. Alam nyo, mag-ingat-ingat kayo ngayon, ha? Oo, yung mga kasangbahay natin, mag-ingat kayo dahil alam mo naman. May siya kasama. Nako, bukod mag-ingat kayo kay Tito Ray tsaka kay Rina, marami yung mga yung mga, ano ngayon, yung mga Sige, April kaya Fools mo yan. down. Kaya Pero mo yan. nako, Tsaka yung mga lumalabas palagi, mainit. So baka bigla kayong pasok sa aircon. Madali yung makakos yan ng ubo at sakit na. O pwede rin, aircon. Sa inyo. Gusto ko yung mga paalala na yan. Pero meron din ako paalala sa ating mga kasangbahay dahil bukod po sa inyong telebisyon, maaari nyo rin po kaming mapanood via internet. Dahil meron po tayong live streaming sa ating website, ang untvweb.com. At pwede nyo rin po kaming masubaybayan sa ating programa sa pamagitan po yan ng ating Facebook Live sa UNTV News and Rescue Facebook account at sa aming Facebook page. Yan po ang Good Morning Kuya. Kaya mga kasangbahay, walang lipatan ng channel dahil marami tayong pag-uusapan mamaya. At para sa mga naghihintay sa ating ibabalita, narito ang ilan sa mga abangan nyo ngayong umaga. Unang set ng Dalian train sasabak na sa regular na biyahe ng MRT-3 ngayong unang linggo ng Abril. LPG at Auto LPG may dagdag presyo ngayong Lunes. Ilang kumpanya ng langis may rollback naman sa bukas. US President Donald Trump nagbabala ng shutdown sa pagitan ng US-Mexico border dahil sa dami ng mga migrants na nais tumawid sa Amerika. Cherry blossoms sa Tokyo, Japan, patuloy na dinarayo ng mga turista mula umaga hanggang gabi. At dating kuta ng mga terorista sa Liguasan Marsh, patuloy na dinadayo ng mga turista dahil sa iba't ibang uri ng ibon. Yan ang mga balitang abangan ng ating mga kasambahay. At bukod dyan, magbabalik na ulit tayo sa kasaysayan dahil ngayong araw, ipinagdiriwang ang founding anniversary ng sikat na multinational technology company ang Apple. Yan ang tampok sa ating Today in History. At para namang maganda ang simula ng ating linggo at simula ng ating buwan, alam nyo na ipagluluto tayo mamaya ni Chef Marlene Cana o si Nanay Marlene ito para sa ating What's for Breakfast. Abangan natin yan. Meron pa tayong ibang bisita mamaya, ang mga pambato ng North Luzon pagdating naman sa kantahan. Kung Wow! sino-sino yan, alamin po natin mamaya. Pero bago natin puntahan ang lahat ng yan, narito muna ang ating top stories for today. Malawak ang paglilinis sa mga estero at ilog ay sinagawa sa ilang lugar sa Metro Manila. Bureau of Fire Protection ay sinusulong ang paglalagay ng fire at rescue volunteers sa bawat barangay. Alamin, mga paraan upang hindi maadik ang anak sa video at online games. Iba't ibang grupo, hinikayat ang mga kabataan na mag-aral ng martial arts upang makaiwas sa pagkalulong sa computer at mobile games. Magandang umaga. Good morning, good morning, good morning, good morning. Morning, Kuya! Pautang man. Ba, Abril na agad ka. Oo nga. Basta sweldo mo, no? Ano yun? Dumaan. Una po sa ating mga balita ngayong umaga, isinagawa kahapon ang malawakang paglilinis sa ilang estero sa ilog sa Metro Manila. Kaugnay pa rin ito sa isinasagawang rehabilitasyon sa Manila Bay. Yan ang ulat ni Bernard Daris. Iba't ibang grupo, mga ahensya ng pamahalaan at ilang mga residente
ang nagsama-sama kahapon para sa isang layunin na linisin ang mga daluyan ng tubig na papunta sa mga pangunahing ilog sa Metro Manila. Tinawag ang malawakang paglilinis na ito ng Department of Environment and Natural Resources na Battle for Rivers and Esteros. Kasama ng DENR ang DILG, Philippine Army, Metropolitan Manila Development Authority, Bureau of Fire Protections at Philippine National Police. Si DENR Secretary Roy Simatu at DILG Secretary Eduardo Año ang nanguna sa clean-up drive sa Estero de Tripa de Galina na nakasasakop sa Parañaque at Pasay City. Bumungad sa kanila dito ang tambak na basura na sa dami ay natabunan na ang estero. Kinakailangang gumamit ang backhoe at crane sa paghakot ng basura. Ganito plano natin, kasi yung Parañaque River natin ay isa sa mga medyo madumi na river bumubagsak sa Manila Bay. Kailangan ilisin natin ang Parañaque River. Pero wala kami makita ng estero. Yung estero sa dyan ay pununan ng basura. Sinabi naman ni DILG Secretary Eduardo Año na irerekomenda niya na mailipat ang mga informal settlers na nasa paligid ng estero. Alam ko sa ginagawa natin na to, marami tayong nasasagasaan, mayroong mga sasamaan ng loob, pero wala tayong magagawa dahil wala nang panahon. Ito na ang tamang panahon para linisin natin ito, para maging malinis ulit ang ating Manila Bay, at ito naman ay para sa kinabukasan ng ating mga anak at susunod pang mga anak. Kasabay nito ay nilinis rin ang Tulyahan at Tinejeros River, Pasig River, Nabotas River, Parañaque River at San Juan River. Sa Parañaque, hindi ganoong kadami ang basura sa estero dahil tuwing Sabado ay nililinis umano nila ito. Sa estero di Magdalena sa Claro M. Recto, Manila naman, kinakailangan gumamit ang balsa ng mga volunteer upang maabot ang tambak na basura. Matapos ang ilang oras, kitang-kita na malinis na ang estero sa basura, pero kitang-kita naman kung gaano kaitim ang maruming tubig. Para sa mga residente na sumama sa paglilinis, malaking tulong ito sa kanilang barangay. Kailangan po kasi natin ang kalinisan dito, lalo-lalo na po yung mga creek. Kasi pag nagbara ang creek, hindi ho dadaloy ang tubig. Makukulong po yan. Pagdating po ng tag-ulan at bumaha, hindi po mag-aano ang tubig. Diyan po nanggagaling yung baha dito sa amin. Kasi madalas po dito kaming binabaha. Ang massive clean-up drive na ito ay bahagi ng ginagawang rehabilitasyon sa Manila Bay. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Isinusulong ng Bureau of Fire Protection ang paglalagay ng fire at rescue volunteers sa bawat barangay. Ayon sa BFP, mahalaga na alam na ng mga nasa barangay level ang gagawin bago pa man lumaki ang sunog. Para sa iba pang detalye, narito ang report ni Nestor Torres. Bagamat tapos na ang Fire Prevention Month, hindi naman natatapos ang pagkilos ng Bureau of Fire Protection upang ikampanya ang kaalaman kung paano may iwasan ang sunog at ano ang dapat gawin sakaling may sunog. Isang fire drill ang isinagawa ng BFP sa mga residente sa Barangay Gasak sa May Kawayan, Bulacan kahapon. Ipinakita ng BFP ang isang senaryo kung papaano ang dapat gawin sakaling magkaroon ng sunog. Kabilang dito ang bucket relay, aktwal na pagpatay ng sunog gamit ang fire extinguisher at rescue operation hanggang madalang mga pasyente patungong hospital. Ayon sa BFP, mahalaga na ang bawat barangay ay may wastong kaalaman sa mga dapat gawin sakaling may sunog. Kaya naman, isinusulong nila ang pagkakaroon ng bawat barangay ng volunteers. Ang nangyayari po kasi pagka late po yung tawag, late po yung dating ng bumbero. Kaya nga po in-establish namin po itong Community Fire Auxiliary Group para ma-well-inform sila kung ano po yung number ng Bureau of Fire Protection at saka kung ano yung dapat nilang gawin simula pa lang ng fire outbreak. First 1 minute pa lang po, dapat marami na silang nagagawa. Tulad na lamang sa Barangay Gasak sa May Kawayan, Bulacan, kung saan tinuruan nila ang mga residente doon ng mga kaalaman sa pagpatay ng sunog. January 14, 2010, nang masunog ang mahigit 50 bahay sa Barangay Gasak, kung saan mahigit 100 pamilya rito ang nawalan ng tirahan. Kung sakasakali magkakaroon man ng sakuna, wag naman sana, meron ng kaalaman sila, hindi kamukha nung dati na nagkaroon ng sunog, hindi malaman namin kung ano gagawin. Takbo doon, takbo rito. Ngayon pala, ang dapat palang namin, tawag agad ng
bumbero at rescue at may kanya-kanya ng mga tungkulin yung mga staff ng barangay. Sa akin kasi maganda yung ganito kasi nagkakaroon ng dagdag kaalaman lalong-lalo sa mga nanunungkulan, lalong-lalo sa mga taong baryo na walang alam sa mga ganitong sitwasyon. Bukod sa Fire Volunteers Team, isinusulong din ng BFP ang pagbuo ng rescue group sa bawat barangay upang maaksyonan at mabigyan ng pangunang lunas ang mga biktima ng sunog. It's about time na mabigyan talaga sa barangay level pa lang. Sa mga bata, sa eskwelahan, maituro para mas mabilis yung responde. Bilang kahit ordinaryong mamamayan, pag nakakita ng sakuna, marerespondihan nila, mabibigyan nila ng paunang lunas. Samantala, paalala naman ng BFP, ugaliing suriin ang bahay sa mga posibleng pagsimula ng apoy. Magkaroon ng contact number ng BFP, Rescue at PNP upang kaagad na makatawag ng tulong sakaling may sumiklab na sunog. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. 4:57 in the morning, ipinaubayan na po ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Bangsamoro Transition Authority o BTA ang pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Alamin natin na detalye mula kay Rosa Licos. Once again, President Rodrigo Roa Duterte. The President shall now bang the agong to signal the inauguration of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Thank you, Mr. President. Ang paghampas ni Pangulong Rodrigo Duterte sa instrumentong agong ang hudyat sa pagsisimula ng bagong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Nangangahulugan ng panibagong pasimula para sa Bangsamoro people. Noong Biyernes, formal nang inilunsad ang BARMM. Ipinauubaya na ng punong ehekutibo sa Bangsamoro Transition Authority o BTA ang patuloy na pagkamit ng kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. It is my sincere hope that the new Bangsamoro Regional Government will not just live up to its aspirations and principles embodied in the past peace agreements with different Moro fronts, but also promote good governance, transparency, accountability, and inclusive political empowerment. To my dear Bangsamoro sisters and brothers, in the BTA, the power to chart the course of your region's future is now in your hands. Ang BTA ang pansamantalang mangunguna sa BARMM bago ang unang regular election para sa Bangsamoro Parliament sa taong 2022. Kaalinsabay nito, nananatili naman ang pangako ni Pangulong Duterte na sa kanyang nalalabing termino sa tulong ng may kapal, sisikaping iangat at pagbutihin ng pamahalaan ang pamumuhay ng Bangsamoro people. Hinikayat naman nito ang mga Moro na makipagkaisa sa pamahalaan upang kamtin ang hinahangad na tunay na pagbabago sa rehiyon. As we mark a new chapter in our history, I call upon Bangsamoro to take advantage of this opportunity and finally correct the historical injustices and forget the bitterness of the past so that we may embrace each other as Filipinos. Rosa Licos, UNTV News and Rescue, Philippines. Maraming kabataan ang nahihilig ngayon sa online games. Noong 2018, itinuturing ng World Health Organization o WHO na isang mental disorder ang pagkalulong sa online games. Pero ano ba ang pinakamabisang paraan na dapat gawin ng mga magulang upang hindi malulong ang anak sa online games? Yan ang ulat naman sa atin ni Monok Soy. Tambay ka ba pero may skill sa paglalaro ng online games? Baka pwede kang maging atleta at sumama sa ASEAN Games.
May mga Pinoy na nag-champion sa online games at milyon-milyon ang premyo. Pero kung ganito ang nangyayari sa buhay mo, abay mag-isip-isip ka, baka tuluyan ka ng maging tambay, unemployed at iwan ng mga mahal mo sa buhay. Alam nyo ba na noong 2018, itinuring ng World Health Organization o WHO na isang sakit o mental disorder ang pagkalulong sa online games? We have been reviewing the evidence for the gaming behavior as a disorder for last several years, and we consulted also a number of experts from all around the world, and the conclusion reached was that there is sufficient evidence now to include gaming disorder as a new diagnostic category in ICD-11. Kamakailan, 50 ang namatay ng pagbabarili ng isang lalaki ang mga tao sa loob ng isang moske sa Christchurch, New Zealand. Ayon sa kamag-anak ng suspect, naobserbahan nilang nahilig ito sa violent online games bago nagawa ang karumal-dumal na krimen. Sa Sao Paulo, Brazil, iniuugnay rin sa gaming addiction ang ginawang pamamaril ng 2 lalaki sa loob ng isang eskwelahan na kung saan 8 estudyante ang namatay. Ayon sa psychologist na si Dr. Sheila Viesca, delikado na ma-addict ang sinuman sa online games dahil posible na dumating sa puntong hindi na alam ng isang tao ang pagkakaiba ng virtual sa realidad. They would like to experiment. Kasi masyadong real life yung nakikita nila. And sa video game naman, ang repercussion lang niyan, matatalo ka sa game di ba? But in real life, you are going to damage property, damage lives, families, pero hindi yan known to the person who's already so engrossed in video games. Kasi nga nawala na yung critical thinking. Kapag napapansin na nalululong ang anak sa video at online games, tawagin ang atensyon nito at kausapin o di kaya ay isailalim sa parental rehab. Pero bago lumala ang sitwasyon, ang payo ni Dr. Sheila, limitahan ang paggamit ng mga anak ng mga gadgets. Everything is in moderation, di ba? And whatever is in moderation is easy to sustain. So whether it's spending less time on video games and more time in social life, kailangan magkaroon ng balance. Kamakailan isang video ang nag-viral sa Facebook na kung saan kailangan pang puntahan ng isang nanay ang kanyang anak sa computer shop para pakainin lamang dahil hindi na umano ito makauwi upang kumain. Ayon kay Dr. Sheila, dapat ang magulang ang masusunod at hindi ang mga anak. Pag alam nila na pwede naman pala, dire-diretso, susubuan naman pala ako, di okay lang sa kanila. But if the parents would put their foot down and tell their kids, pag kumain tayo, walang video games, walang phones, walang magte-text. Kain is kain and we talk among ourselves. Huwag ring kalimutan na i-expose sa outdoor activities ang mga anak at huwag gawing babysitter ng mga ito ang gadgets at online games. Binalikan namin ng isang nanay na may problema noon sa kanyang anak dahil sa gaming addiction. Nalunasan na nila ang problema dahil mas naging stricto siya rito. May usapan kami na dapat yung hindi priority yun, yung paggamit nun. Kailangan i-priority niya muna yung mas mahalagang bagay na magawa. Kung may extra oras siya na bakante, pwede niyang gamitin yung mga games. Sa ngayon ay kasama na sa International Classification of Diseases ng WHO ang gaming addiction. Nabibilang na rin ito kasama ng gambling addiction at iba pang mental disorder. Mon Hokson, UNTV News and Rescue. Hinihikayat naman ng iba't ibang grupo ang mga magulang at mga kabataan na mag-aral ng martial arts, hindi lamang para sa kalusugan, kundi upang makaiwas na rin sa pagkakalulong sa paglalaro ng mga computer o mobile games. Narito ang detalye mula kay Nel Maribuhok.
Sina John Gabriel at John Benedict ay kabilang sa mga kabataang nag-aaral ng martial arts. Sa halip na makipagbarkada at malulong sa iba't ibang bisyo, mas ninais nilang ilaan ang kanilang oras sa pag-aaral tungkol sa pagdepensa sa sarili. Para maligtas ko yung mga kapatid ko tsaka magka-self-defense. Para matuto po. At iwasan po yung mga magulo po. Iwasan yung kapahamakan po. Sa pagbubukas kahapon ng 3rd Inter-School Youth Martial Arts Games sa Bonifacio Javier National High School sa Mandaluyong City, naging aktibo ang mga kabataan na ito sa pagsali sa palaro na tulad nito. Iba't ibang asosasyon o grupo mula sa iba't ibang uri ng martial arts ang nanguna sa palaro na ito. Pangunahing layon pa rin ito na maturuan ng mga kabataan ng disiplina sa sarili at maiiwas sila sa mga bisyo. Actually, napakahalaga, no? Kasi sa pagiging isang martial artist mo, matututo kang disiplinahin yung sarili mo. Then, mababawasan yung pagkikipagbarkada, nakakaroon ka na ng sariling yung self-discipline, and then yung mahabang pasensya, and yung respeto sa lahat ng tao sa paligid. Malaki rin anila magiging tulong nito sa mga kabataan na malulong sa paglalaro ng mobile o computer games. Kaysa mag-gadget, maglaro ng computer, mag-ML, doon nakakasira ng yung kalusugan yun eh. Pangatawan ng tao, pag-iisip ng isang bata. Dito, pag nag-martial art ka, doon ma-motivate kang madisiplin sarili mo, maiiwas sa bisyo. Like mga anak ko, lagi na lang sa computer or sa cellphone, they have time para maalis sila yung sa paggamit ng mga techie, and then sa karate doon sila yung ibang oras sila na isasama nila sa martial arts. At the same time, physically nagiging fit sila. Nagkaroon ng time yung mga bata na hindi humawak ng gadget, kahit anong gadget. So habang nandito sila, training, nag-start kami from 1 p.m. to 4 p.m. Yung mga bata, bawal humawak ng gadget. So talagang ang concentration nila is yung pagka-training nila ng martial arts. Itinuturing na ng World Health Organization na ang addiction sa video games ay isa ng mental disorder. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ay, nako, yan ang problema. Bukas makalawa, mayroon na namang mga patayan dahil dyan. Pundahan muna tayo at tingnan natin baka nagbi-video games yung mga yun doon. Morning! Hi, Kuya! Diego, Beth. Good morning to sa Angel. Morning! Si Don, ano yan? Si Tito Don, video call. Video call lang si Tito Don. Video call ka na Video ngayon? call si Tito Don. Ang mga anak niya. Last time I check, analog pa ang cellphone yan eh. Grabe Kahit Di analog, na. pwede gumawa ng paraan. Hindi na naka-smartphone na si Tito Dondon. Awesome! Tinuruan na ng mga anak niya yan. Kaya pala panay ang share ng mga... Yes. Ay nako, Lakay. Alam nyo bang yan ang kauna-unahang natuto mag-Facebook? Ba? Sa mga matatanda. Saka pinaka-active yan sa Facebook, Kuya. Oo. Super. Puro like. Eh, sarili pang broadcast niya yan sa ano. Nagla-live pa. Nagla-live pa yan. Don live. Kita mo, Don, paano mag-selfie? Yan. Sige. Pakita mo sa amin. Magkakaalaman tayo niyan. Pakita mo sa amin, paano mag-selfie? Sige, paano mag-selfie? Ay, kunyari, mag-groupie kayo dyan. Paano? Hindi ako marunong, kuya. Oo. May kasama siyang photographer. Ito, pan-China to eh. Tapos kailangan pa mag-ilaw-ilaw na gano'n, no? Parang hindi kita nakita nag-groupie, Lagi nakaganyan yan si Don. Paano ba? Ha? Paano ba Friends ba kayo? Magkakaalaman tayo ng edad dito, paano mag-selfie. Ganyan si Don. Ikaw ganyan ka din, di ba? Ganyan na ako ngayon. Dati gano'n ka nagla-live eh. Today is Monday, April. Maganda pa yun. Hoy, di ba, Angel, sino ganyan din, daddy ko? Ay, mga kaedad nila. Hindi, kasi daw, pagka daw nakaganon, kasi nga, di ba, pagka malabo na mata mo, ganun eh. Salbahe mo naman. Tapos,
pag millennial daw, ganun. Pag ganun eh. Kasi di ba hinahanap? Ngayon, Hindi gano'n na daw si Kuya, pataas na daw yung angle. Sige. Hindi, niliwanagan ko yung screen ko. Naka-full yung ano. Nakakainis naman kasi yung mga mag-screen naman yung mga kabataan. Sa sobrang pagtitipid sa baterya, Si Angel, ganyan. halos wala ka na makita kung May ano. papabasa siya May papabasa siya sa cellphone, hindi ko naman makita. Diba? Parang sobrang Wala dilim. na, zero na yung ano. Hindi, matatala sa mata nila eh. Kasi Basic. na sila eh. Lalabo ulit mata nyo pag ganyan kalabo yung screen. Oo nga. Magpalit kasi kayo ng phone para mahaba yung battery life. Ay, ganun. Oo, bumili kayo Hindi Motolite. namin makita. Pang matagalan. Lagyan mo Lagyan nyo ng moto. Ay, wag ba? Masingil ako. Motorsiklo. Moto, ano yun ah? Motorola yun ah. Hindi, yung battery. Pang Motolite. matagalan. Pasanin mo. Si Dondon Tumatagal. di maubusan ng baterya yun eh. Tumatagal, floor wax yun, Jel. Di ganun yung ano niya. Power bank lagi. Dipidal si Tito Dondon. Power bank lang yan. Nax, power bank. Oh, siya, kayo na. Okay, thank you. Thank you. Sasabak na sa regular na biyahe ang MRT Line 3. Ang unang set ng Dalian train ngayon first week of April. Ayon kay Department of Transportation Assistant Secretary for Communications, Goddess Hope Libiran, tinatapos na lang ang ilang documentation requirements ng naturang set ng Dalian trains bago ito ituluyang isalang sa regular operations. Ayon naman kay MRT3 Director for Operations Michael Kapati, wala silang nakitang anumang problema sa Dalian trains, lalo na at brand new naman ang mga ito. So are we hoping here na mas konti na lang yung yung mga aberya ng MRT? Kahit naman gaano ka bago ang mga gamit mo, kung maintenance mo is walang kwenta, wala. Pero Sumitomo na ang may hawak ngayon, Pero diba? nagsumitomo rin before. Tapos nawala rin afterward. Sila kasi yung una talaga niyan, Tapos Kahit hindi, ano. I think ang problem Let's see. dyan, kasi hindi lang naman yung trains dito Dondon eh. Signaling system, yung relays, di ba? Overall maintenance yan. Halos karamihan kasi ang kanilang nagiging problema yung release eh. Oh. Nagiging manipis kasi yun eh. Tsaka di ba yung iba may mga galing sa China hairline. Oo. Kaya kailangan talaga, hindi kasi na-maintain ng Mabuti nga maayos wala dito, kang di tag-ulan ba? eh. Pagka tag-ulan, yan na. Tutulo naman yan. Tutulo. Ngayon, tag-init pa Kaya lang. mamatay aircon. Mamatay aircon. Mamatay aircon. O kaya nila buksan na parang sliding door lang. Diba? Ay nako. Anyway, sana malaki improvement nito. Tsaka sana walang maging aberya kung talagang, Oo naman. kung na-test naman yan surely, di ba before ang problema dyan, ang question dyan medyo mas mabigat, Ang di ba? babantayan natin is 6 years down the line. Ayun. Pero now siguro wala na yan. Pagka paluma na ng paluma. Hopefully. Pero tama ka Tito Dondon, yung release din ng Oo. ang problema dyan eh. Kahit Maraming gaano kabago problem. pa trend mo, kung yung release mo is luma. Delikado. O, ito naman, good news po, ha? Ay, hindi, ito hindi mo na masyado. Wow, Bet! Hindi, yung kasunod niyan kasi good news, Jego, eh. Ito, magpapatupad po ng 1 peso and 14 centavos na dagdag singil sa bawat kilo ang LPG. Yung Solane po, naku, mamaya 6 a.m. na po yan, ha? Kaso sarado pa yung mga bilihan ngayon, di ba? Kanina naman pong alas 12:01 ng madaling araw na una nang nagpatupad ng 1 peso and 25 centavos per kilo na price increase ang Petron sa kanilang LPG at 70 centavos naman sa kada litro ng kanilang Auto LPG. Samantala, ito ang good news. Magpapatupad naman po ng rollback ang ilang kumpanya ng langis sa Martes. Bukas po matapos ang 7 linggong magkakasunod na oil price increase. Inaasahang, thank you very much, sa 40 centavos hanggang 60 centavos na bawas sa kada litro ng diesel, habang 5 to 10 centavos naman kada litro ng gasolina at 10 to 20 centavos naman sa kerosene. Siyempre, ang paggalaw po na yan ng presyo ay bunsod ng pagbabago ng presyo sa world market. Ako nakakairita na yung ginagawa nila. Taas, 4 linggo, baba, 1 linggo. Taas, 4. Parang loloko tayo ng mga yan eh. Ito kakataas lang din ng More than 22 pesos. Tapos, ang baba nila, 20 centavos. Di 180 pa rin. Ano tawag daw dyan? Consuelo de Bobo? Sasanayin ka nila sa gano'n para hindi mo naintindihin. Correct. Nagkakatuwa na siya. Hindi, parang sinasanay ka na lang
Nasanay ka. Ganun talaga, lagi Parang kami baliwala na sa'yo lang. Bababa din yan. Oh. Tapos kung kailan yung sasabog na init na ulo mo sa galit, mababa Bababa. na tension tapos lalamig ng ulo mo konti. Tataas Tataas ng ulit. piso. Ay, nako. Minsan nakakatakot din pag bumababa eh. Kasi mas matindi Oo. yung bawi ng pagtaas. Mas gusto ko nga minsan pag hindi na gumagalaw masyado. Oo, okay na yun, Kasi di ba? nakapag-adjust ka na dun eh. Correct. Pero Oo. yung bababa, nako. Hindi mo na lang mapapansin basta. Kailan yun? Last year, di ba? Nasa 44 per liter ang... Yung pa-December. 43 Oo. ang gasoline, ha? Pa-December. Oo, pa-December. Yung last Ayun, quarter. magkano? 51 ang low grade, Tapos yung octane na 95, nasa 53 na. Naku. Oo, nako. Wala naman tayong magagawa kasi magpapakarga at magpapakarga Wala tayong talaga. choice. Mag-gas up talaga. Unless bumili tayo ng mga kalesa, di ba? Babalik tayo. Mag-bike na lang, mag-bike. Electronics na lang. Oh, hindi. Karot lang naman ang kalesa yung papakainin sa kabayo. Diba? Si Larina kaya nag-full tank. Ay, hindi. Wag mo na kayo mag-full tank. Bukas na mag-full tank. Kanina konti lang. Kasi bababa. Pero parang di mo maramdaman, no? 10 Sa ano? centavos sa gas. Rin, sa Mandaluyong, mura ang gasolinahan doon. Sa loob. Sa gilid ng Wakwak. Sa Shaw Boulevard. Taga doon si Rina eh. Ligo ka na. Rina, are you from Wakwak? Nakalabas na kasi ni Reyna eh. Rina, are you from Wakwak? Hindi, taga-loob ako, Manda. Mandaluyong Pero ba? nakalabas na ako ngayon, ha? Oo, dahil magbabalita ako sa inyo. Congratulations, ah. Mandalo. Pakinggan niyo yung balita ko, ha? Sige. Balita. Ito, ha? Tumaas ang bilang ng mga ambulansyang dumarating sa mga ospital sa Winnipeg, Canada. Kung bakit, alamin po natin mula kay Erica Luzong, live mula sa Winnipeg, Canada. Hi, Erica. Good morning. Morning, Rina. Patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga pasyenteng nangangailangan sound check. Natin yung report ni Erica Luzong. Mamaya yan sa Canada. O ito ha, oo, mga usapang ambulansya yan. Pero ito related din dyan ha, usapang medical din ito. From one place in Canada, ito naman sa Calgary. Dahil isang pag-aaral ang isinasagawa ngayon sa Alberta, Canada upang pag-aralan ang migraine sa mga kabataan. Ako, lagi akong inaatake ng ganito, migraine. Kaya alamin natin ang buong detalye kay Imelda Andrada mula sa Calgary, Alberta, Canada. Good morning, Imelda. Good morning, Kuya, at sa ating mga kasangbahay. Nangangailangan ng Alberta Children's Hospital ng mga bata na may edad 7 to 16 upang maging participant sa gagawin na pag-aaral patungkol sa migraine ng mga kabataan. 60 participants ang kakailanganin sa pag-aaral na ito. 30 sa mga ito ay may migraine at 30 naman ang wala. Ayon kay Dr. Tiffany Bell, isa sa mga researcher ng ospital, nais nilang makita ang mga mekanismo sa likod ng pagkakaroon ng mga bata ng migraine headache. Dagdag pa niya, hindi pa malinaw kung bakit sa murang edad ay nagkakaroon na ng migraine ang mga bata. Ang ilan sa mga ito ay kusang nawawala ang migraine habang sila ay tumatanda, samantalang ang iba naman ay hindi. Isa sa kada 25 bata ang nakakaranas ng migraine at hindi pareho ang kanilang sintomas kumpara sa mga matatanda. Hinihikayat naman ng mga researchers na makiisa ang mga magulang at ang kanilang mga anak upang maisagawa ang pag-aaral na ito. At yan muna ang latest dito sa Calgary. Balik sa inyo dyan sa studio. Imelda, nasabi ba nung mga doktor kung ano yung cause, kung bakit inaatake ng migraine yung mga bata? Sa ngayon, hindi pa namin nakuha yung regarding dyan. At yan po ang ating i-update sa susunod na pagkakataon na makapag-report po tayo. Imelda, kasama ko ngayon si Ate Beth Santiago. Meron siyang katanungan. Akala ko may sinasabi ka. Pero ito, speaking of sa Calgary, kamusta naman yung estado nung measles dyan sa lugar ninyo? Kasi merong mga artikulo ang nagsasabi na merong mga ilang lokasyon dyan, yung mga hospitals, kung saan posibleng na-expose yung ibang mga tao. Ano ba ang latest na balita doon?
Bali, sa ngayon wala pa po kaming bilang kung ilan pa po yung naapektuhan sa measles po. Maraming salamat, Imelda Andrada mula sa Calgary, Canada. Okay, ito naman. Pinagdiwang sa buong mundo ang Earth Hour noong weekend at nagdilim daw ho yung ilang sikat na lugar sa bansa bilang pakikisa sa awareness campaign sa pagmamalasakit sa kalikasan. Alamin po natin kung anong bansa yan. Sa detalye po mula kay Christy Rosacia. Good morning, Christy! Yes, hi, good morning. Good morning, Kuya, sa lahat ng ating mga kasambahay. Yes, nagdilim nga ang iba't ibang mga famous places sa mundo noong Sabado dahil sa participation nila sa annual Earth Hour. Ang Earth Hour ang isang worldwide movement kung saan pinapatay ng mga tao ang kanilang mga ilaw upang iligtas ang planeta. Nagsimulang event na ito noong 2007 sa Sydney, Australia at mula noon ay naging world's largest grassroots movement para sa environment. At layon nga ng global campaign na ito ay upang mabigyan ng pansin ang impact sa climate change. At kahapon, March 30, alas 8:30 ng gabi hanggang 9:30 ng gabi, pinagdiriwang ang Earth Hour kung saan ang mga supporters ay nag-participate sa blackout at nag-share sa mga social media ng kanilang experience. At yan muna ang latest mula dito sa Los Angeles. Balik sa inyo dyan sa studio. Christy, kumusta ang weather ngayon yan, temperature natin? Naku, napakainit ng weather dito. Sa kasalukuyan ay 82 degrees Fahrenheit o nasa 27.7 Celsius ang katumbas. Summer na, Pinagpapawisan kami rito. summer na dyan, no? Hindi pa man summer, kapapasok lang ng spring. Pero susunod ang summer, pero nararamdaman ang init ng panahon dito. Okay, maraming salamat, Christy Rosacia, live mula sa Los Angeles, California. Balikan natin yung report ni Erica dun sa Winnipeg, Canada kung bakit nga ba tumataas yung bilang ng mga ambulansyang dumarating dun sa ospital nila. So, back to you, Erica Luzong, live mula sa Canada. Hi, Erica. Good morning. Good morning, Kuya. Good morning, Rina. Patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga pasyenteng nangangailangan ng agarang paggamot dito sa siyudad ng Winnipeg. Katunayan ay ang pagtaas din ng bilang ng mga ambulansyang dinadala sa emergency at ang di maiiwasang matagal na paghihintay sa agarang gamutan. Patuloy ang pagtaas, ayon kay Krista Williams, Health Operations Officers, ay tumaas ng 5 ang bilang ng ambulansyang dumadating araw-araw kumpara noong nakaraang buwan ng Pebrero. Gayon din ang oras ng paghihintay na dating 2 oras ay 9 na minuto at nadagdagan pa ngayon ng 25 minuto kada pasyente. Isa sa mga nakikitang dahilan ng matagal na pagresponde sa paggamot ay ang pagsara ng ilang emergency sa ilang mga ospital noong nakaraang taon at ang tumataas na bilang ng mga pasyenteng nasa impluwensya ng ilegal na droga. Ganun pa man ay nagpapasalamat pa rin ang mga opisyal sa lahat ng mga nurses at doktor na talagang nagsisikap na magamot ang lahat ng nangangailangan at patuloy na naniniwalang magkakaroon pa din ng magandang pagbabago sa health system ng probinsya. Ito muna ang latest dito sa Winnipeg, Canada. Back to you, Rina. Erica, tanong ko lang yung patungkol dun sa mga ambulances nyo, 'di ba? Kasi may napabalita din dito na meron na kayong mga air ambulances dyan sa Canada, 'di ba? So, meron ba kayong central number na ginagamit dyan para makontak nila itong mga ambulance na ito para mas mabilis yung pag-asikaso sa kanila sa mga hospitals? Pangkaraniwan, Rina, once na merong emergency, ang number 1 talaga na tinatawagan ay ang 911. Oh, 911. At sila na ang bahalang kumontak sa mga ambulances. At mabilis naman yung kanilang pagresponde kapag mga ilang minutes kaya ang tinitake nila bago sila ay makapunta dun sa mga pasyente nila. Kapag depende po ito sa mga kaso ng mga pasyente, halimbawa po ay importante at usually sa mga
breathing problems. Mabilis po ang responde nila. Mga 15 minutes dumarating na po sila sa location po ng pasyente. Going back dun sa air ambulance na na-mention ko kanina, no, saan mga areas lamang ginagamit ito dun sa Canada? Pangkaraniwan po ginagamit siya sa mga out of city, like meron po sa mga lake, halimbawa meron pong na-aksidente or nalunod sa lake, ginagamitan na po nila ito ng air ambulance para madala kaagad sa ospital. Alright, so kamusta naman ang weather nyo ngayon dyan sa Winnipeg, Canada, Erica? Eto finally, Rina, nakakaramdam na kami ng positive degrees. So ngayon ay +3, pero feels like +1. Alright, maraming salamat sa iyo dyan, Erica Lusong, live mula sa Canada. Ayan. Lamig pa rin, no? Pwede po ba +3. Go ahead, Erica. Balik natin sila sa screen. May mga kasama si Erica na gustong bumate? Kasama ko po dito ang mga tech natin dito sa Winnipeg at bumabati po kami ngayon ng Good Morning, Kuya! Hello sa inyo dyan at ingat kayo dyan sa bahagi ng Canada. Maraming salamat sa iyo, Erica Lusong, at sa mga kasama mo dyan. Yan. Puntahan naman natin yung mga kasama natin sa Pondahan. Tito Diego. Okay, thank you. Nagbabala si US President Donald Trump na isasara ang international border sa pagitan ng US at Mexico kung hindi mapipigil ng Mexico ang pagtawid ng caravan ng mga immigrants. Live muna sa Texas, USA, si Alvin Cabamungan. Alvin, go ahead. Good morning, Kuya. Good morning, Diego. Patuloy at mainit pa rin ang usapin patungkol sa US-Mexico border. Diego, nagbabala sa US President Trump na ipasasara ang border kung hindi mapipigilan ng Mexico ang pagtawid ng mga immigrants mula sa South and Central Americas. Nagpahayag din ng Department of Homeland Security na ang potential shutdown na ito ay magdudulot ng hindi lamang matinding traffic kundi pati na rin ang pagkawala ng millions of dollars sa business and trade. Noong Biyernes pa lang, Diego, ay mararamdaman na ang unusual delay sa border na bahagi ng Mexico. Mas matagal ng kaunti ang naging pagpasok ng mga may permits to cross the border mula sa mga syudad ng Ciudad Juarez at El Paso, Texas. Sinabi pa ni US Homeland Security Secretary Kirstjen Nielsen na hindi lamang Mexico ang makakaramdam ng posibleng maging apekto ng border shutdown na ito, kundi pati na rin ng Amerika. Sinabi pa ni Nielsen na overwhelming sa mga US border patrols and personnel ang dami ng mga seeking asylum nitong mga nakakaraang buwan. Diego, maaari niyang magkaroon ng isang system-wide meltdown dahil sa 1,200 unaccompanied minor at 6,600 migrant families na nasa kustodiya ng US Border Patrol. Diego, magpahanggang ngayon na hindi pa rin nakukumbinsi ni Trump ang Kongreso na bigyan ng kanyang administrasyon ng budget para sa border wall funding. Back to you, Diego. Kailan daw balak nila buksan yung border na yan, yung border fence na yan? Kailangan ang requirement ni President Trump ba na dapat mabigay sa kanya yung pondo para mag-construct ng wall bago buksan? Diego, mula sa ating sources, gusto nga ni Trump ng $8.4 billion para sa kanyang Trump Wall. Pero ang inaprubahan lamang ng Congress ay around $1.4 billion. Yan ang basically nangyayari dito. So until such time na mabigay yung buong 8.4 to 8.5 billion ba yan, mananatiling nakasara ang US-Mexico border? Well, Diego, nakabukas naman ang border pero yun ang funding na hinihingi ni President Donald Trump para maitayo niya yung gusto niyang prototype ng border wall, Diego. Okay, maraming salamat, Alvin Cabamungan, live mula sa Texas, USA. Dito naman tayo sa gawin ng Taiwan. Police, doctor at waiter robots naman po ang itinampok sa katatapos na Asia's largest Internet of Things applications exhibition sa Taiwan. Alamin natin ang details kay Christine Sore from Taiwan. Christine, good morning! Christine?
Yes, Christine. Ayaw ni Christine. Christine. Ayaw kasi ni Christine. Dayusin muna natin ang ating communication with Christine. Ano? Very interesting pa naman yung kanyang balita yan sa area ng Taiwan. Diego, yung sa US, di ba? Yun ang tagal-tagal ng issue ni Trump yan. Kaya nagkaroon ng tag dito ng closure, di ba? Shutdown ng services dahil ayaw nga ibigay. US Mexico border services. Oo. Andiyan na siya. Christine, good morning ulit. Ayaw. Po, good morning Kuya, good morning Beth. Dinaluhan ng mga municipal leaders at tech innovators mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang 4-day Smart City Summit and Expo sa Taipei, Taiwan na nagtapos ng Biyernes, March 29. Tampok ngayong taon ng iba't ibang smart city solutions at Internet of Things applications para sa healthcare, architecture, energy, transportation at security. Dahil sa patuloy na paglago ng artificial intelligence, ay malaki ang may tutulong nito para sa pamahalaan sa pagkakalob ng serbisyo sa mga mamamayan nito. Gaya na lamang ng iba't ibang robots na pwedeng magbigay ng mabilis na impormasyon sa mga pulis sa pamamagitan ng stored data sa mga ito. May robot din na makakatulong ang mga doktor sa pag-check ng blood pressure, temperature at temperature ng mga pasyente. Sa larangan naman ng hospitality service, may robot din na pwedeng maging waiter o office assistant. Bukod sa mga exhibit, ay nagkaroon ng pagkakataon ang mga municipal leaders para magpalitan ng karanasan at kasanayan sa development ng smart cities. Ang Smart City Summit at Expo ay isang annual event na ngayon ay nasa ika-6 na taon na. Umaasa ang mga organizers ng event ang patuloy na pagtutulungan ng mga tech companies and government agencies upang sa pamamagitan ng teknolohiya ay mas mapabuti ang kalidad ng buhay. At yan ang latest mula dito sa Taiwan. Balik po dyan sa studio. Christine, every year itong expo na to, ano? Opo, yes Angela, nagkakaroon ng every year at ngayon po ay nasa ika-6 na taon na nila. Christine, si Beth ito, no? Anong mga bansa, mas maraming mga bansa ang pumupunta dyan sa Taiwan para saksihan itong exhibit na ito? Bali, lahat po ng bansa nagpa-participate po sa event na ito. Alright, sige. Thank you, Christine Sore from Zhubei, Taiwan. Ayan, lahat daw ng bansa. Lahat ng bansa. Lahat ng bansa. Kasi, kasi tingnan mo pati mga doctors, di ba? Tas sa mga hotels, di ba? Pwede nilang gamitin itong mga robot na to. Naalala ko si Diego, sa Wall-E, si Eve. Di ba ganun yung face, ganun yung itsura niya. O, di ba? Mga robot dito, baka dumating yung time na mga robot na yung mga magsaserve sa atin dito sa mga restaurants. Eh, di ba sa Japan, yung isang hotel? Robot? Pagpasok mo, walang live human na Oh my gosh. Malungkot. Walang live human. Kasi ba sa China, yung feature natin dito, Masyado news ako anchor. malulungkot na. Robots na? AI robots. Oh my gosh, oo. Si Kuya nga, dami na rin mga AI. Si Alexa, Balang araw, si may Dong. mga robot na gitarista na rin. Oo nga, Minyong, hindi ka ba kinakabahan? Si Dong? Ha? Si Dong, matalino si Dong. Magaling si Dong, oo. Sumasagot kay Kuya. Kumanta lang yata, hindi masyado pang napapractice ni Dong. Eh. Medyo ano. Wala sa Ano ba yun si tono. Dong Bisaya ba yun? Hindi. Si Dayan. Si Day yung Si Day, oh. taga Cebu. Dong Day. Dong. May ibig sabihin, anong ibig sabihin ng Dong? Ano ba yun? Hindi ko memorize eh. Ano nga ibig sabihin ng pangalan ni Dong? Ana? Hindi ko alam. Dong. Mamaya tanong natin kay Kuya. Oo. Okay. Sige daw, kumanta ka daw. Naks. Yun yung Beth na Beth. Ayan. Device of the new generation, si Dong. Awesome! Si Day naman, hindi ko kabisado. Digital Artificial Intelligence. Yun. Kasama ni Kuya si Day tsaka si Dong. Tsaka may mga Einstein pa siya doon, mga iba-ibang mga kasama. Ano pa? Oo. Kompleto. Kompletos recados doon sa kay Kuya eh.
Ay, mga kasama natin. Kumanta ka muna. I have to today in history na pala ako. Jego, ano ba? Uy, April Fool's Day ba ngayon? April 1. Maraming mangungut dito, baka utangan ka. Maraming manloloko ngayong araw na to. Oh, ha? April 1 na, tapos na ang March at noong April 1, 1976. Buhay ka na, Jego. Si Tirso Cruz III. Birthday niya. Oo. Happy birthday at sa lahat po ng mga nagse-celebrate ng birthday. At again, April 1, 1976, na itatagpo ang kilalang tech giant na sinong di nakakakilala sa Apple Incorporated. At of course, yan ang ating Today in History. April 1, 1976. Naitatag ang kilalang multinational technology company na Apple Incorporated. Una itong itinatag nina Steve Jobs, Steve Wozniak at Ronald Wayne. Nagsimula lamang ito sa garahe ng tahanan ni Jobs sa Cupertino, California. Ang Apple Inc. ay isang korporasyong multinasyonal na nakatuon sa paggawa ng mga consumer electronics, personal computer, servers at software. Una sa kanilang naging produkto ay ang Apple I na gawang kamay ni Steve Wozniak at naipagbili ito sa halagang $666.66 US. Sumunod na taon ay naglabas ang Apple ng bagong logo at ang bagong produkto nito na Apple II. Taong 1985, iniwan ni Steve Jobs ang Apple dahil sa pagkakaroon ng internal conflict sa trabaho. Siya ay nagbalik sa kumpanya taong 1997, dala ang bagong software at hangaring paunlarin ang imahe ng Macintosh. Matapos ang kanyang pagbabalik taong 1998, unang inilabas sa merkado ang iMac, kung saan tumatak ang prefix na I sa mga produkto ng Apple. Ayon kay Jobs, ang I na ito ay nangangahulugang Internet, Individual, Instruct, Inform o Inspire. Sinundan ito ng paglabas sa merkado ng iPod, iPhone at iPad. Taong 2011 ay pumanaw ang CEO nito na si Steve Jobs dahil sa pancreatic cancer. Nangyari ito matapos ilunsad ng Apple ang iPhone 4S at Siri. Pumalit sa pwesto ni Jobs ang dating Chief Operating Officer nito na si Tim Cook at kanya namang inilunsad ang Apple Watch at Apple Pay noong taong 2014. Sa kasalukuyan, ang Apple ay itinuturing na world's largest information technology company by revenue na may mahigit 500 retail stores sa buong mundo. Diba? Sinong di nakakaalam sa Apple? Yung cost ng internal conflict, kaya umalis si Jobs na 85. Ang debate nila is gusto nila parang IBM, hiwalay yung CPU sa monitor. Ang design na pinilit ng Apple at that time, Nasa ilalim, tapos sa top yung monitor. para hindi na pwede i-upgrade. Pag naging obsolete, Palit palitan na ng unit. Yun ang naging cost. Kaya Ayaw ni Steve Jobs naman. Oo, kasi 12 years later, na-realize nila, mahirap mag-upgrade kung lahat disposable. So, ginawa nila ni Steve Jobs, parang gumawa siya ng hiwalay na version na para kung gusto mo mag-upgrade, bibili ka ng pyesa or software upgrade sa kanya. Tsaka yun ang time na naging issue, 85 to 97, na supposedly ninakaw ni Jobs yung idea, software, kay Bill Gates. Kasi Bill Gates... The time na umalis siya and then nung bumalik siya ulit. Naalala mo, dati DOS lang. Tapos ginawa ni Gates ng, tawag dito, Windows. Yung Windows, bago pa linabas ni Gates, kinuha, supposedly ninakaw ni Jobs. Nilagay niya sa Macintosh. Okay. pala dyan. Itong mga kasama natin sa living room, surely marami din silang mga Apple user tong mga to eh. Totoo They're ba? launching mga ngayon, this 2019 sa US, Apple TV, Apple Pay, tsaka Apple Credit Card. Pero ano Bago yung mga nila. una yung Apple? Ako, Yung iPhone. first gen. iPhone. Ako, Washington. Ano ba yung binili mo sa akin? Washington Apple. Ito ba yung laptop na may na Ano din pointed binili mo sa yung kanya? end? 3G. Yung phone na...
Ako Fuji. iPad. iTouch ba yun? iTouch dati ano eh. May Saka yung maliit. Ano ba yung Nano. Diyos ko? iPad Yung Nano. yun. Oo, meron ako. Yung dala ko before, Ganon. di ba? Yung sa music lang. iPad Nano, iPad Touch, iPad Shuffle. Yan. Shuffle. Oo, tapos 4S yun. May 4S ako before. Naalala ko dati yung unang iPhone ko, yung sobrang kapal pa. Tapos may 3G silver, yan. Oo, grabe. Alala ko, meron kang pinanood ni Tito Diego na documentary about him. Na hindi siya, ayaw niya nagsasapatos. Minsan nga nagpapaalam Steve Jobs? minsan nga nakapaalam siya sa office. Oo. And then hindi siya into fashion kasi he feels that he's wasting his time daw in dressing up. And he has nothing to prove anymore. Mark Yun yung sabi niya na. So he would just wear t-shirt o kaya minsan walang tsinelas. Ganyan. Ano nga yung phone na nung namatay siya, sabi, that's really for, nung nag-unang, for ano talaga? Yung 4S na namatay siya. 4S. Meron lumabas sa production line na yung first 1,000. Oo. Na pag namatay siya, titignan mo daw yung production number. Ibig sabihin, first 1,000, hands-on si Jobs daw na naglalagay ng Sayang, pyesa. hindi Kaya ko nagkaroon ng bidding sa eBay. Sayang, baka sana nabenta ko pa. Eh, di ba for a while nagkaroon ng frenzy nung namatay siya? Nagtinginan yung mga owner sa, nung Sa cellphone sa may nila. Green Hills, nagtitinginan ng serial number kung meron mga Sayang. Jobs na Pasama, version. Collector item. Oo, napakagaling. O, ito naman, meron akong iba pang balita sa inyo. Isa sa karaniwang problema sa balat nating mga kababaihan, ang stretch marks. Sasang kamay na may stretch marks. Pero ano nga ba ang dahilan nito? Yan po ang tatalakayin sa atin ni Doc Sara Barba Cabudil para po sa ating usapang pangkalusugan. Good morning, Kuya! Good morning, mga kasambahay! Dr. Sara Barba Cabudil po. Ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga ay tungkol sa stretch marks. So ano nga po ba ang stretch marks? Stretch marks are long, narrow lines that develop on the skin. They appear when the skin suddenly gets stretched. So, ibig sabihin nito, masyado pong nabanat ang ating balat. Actually, our skin is like a rubber band. No? It's highly elastic. But of course, like a rubber band, it can come to a point of no return. So, alam po natin na ang lastiko pagka ating hinila, kaya, but there will come a point na magiging lax na ito at pwedeng magkaroon ng punit, no? O mapigtal. So, ganito din po ang ating balat, no? Nagkakaroon tayo ng maliliit na punit pagka biglang lumaki ang isang parte ng katawan. Stretch marks can affect both men and women. However, women are more commonly affected. Siyempre, katulad ng pagbubuntis, no po, alam natin, yung 9-month period of pregnancy, lumalaki ang tiyan, no, because of the enlarging fetus inside. So, ganun din po, nababanat ang ating balat, no? At hindi po totoo na kaya nagkaka-stretch marks dahil nagkamot, no? Sa paglaki po ng tiyan, of course, nababanat ang skin, yan po ay may konting pangangati. However, kamutin o hindi, talagang meron pong punit na nangyayari. This is common also, yung stretch marks po sa mga after puberty stage. Biglang magdadalaga or biglang magbibinatan, no? So, from being a child, syempre bigla sila magkakaroon ng growth spurt, no? So, sa paglaki nila, malaki ang kanilang bones, nahihila din po ang kanilang balat. So, we expect, lalo na po yan dun sa mga extremities, no? Yung dito sa may mga parte ng balikat, sa arms, dito rin po sa mga hita, ayan, naglalabasan din po siya. Common problem, no? Obesity, yung mga biglang lalaki. Pagka nag-develop yung ating mga fat deposits, we expect na babanat din po yung ating balat, no? Meron din po mga predisposed individuals, those who have been into steroid therapy, no? Kasi yung mga steroids po na yan, nako-convert kasi yan sa cortisone. Nagbabawasan po yung elasticity ng ating balat. Can stretch marks be removed totally? Non-surgically, hindi po, no? They can be improved. Okay? So, sa unang stage po ng treatment, alam natin kasi paglabas ng stretch marks, iba-ibang kulay niya. It varies dun sa kulay or sa complexion ng individual. So, sa iba, it can range from like reddish or purplish. Sa iba naman, reddish-brown or dark brown. So, very wide yung range nila. Okay, so initially, pwede pong gumawa ng mga peeling procedures or exfoliation, no? So, babalatan po yan para mag-improve yung kulay.
Apart from peeling, ang concern naman natin would be the laxity kasi hindi na siya firm. Ang pwedeng gawin would be either microneedling or collagen induction therapy and or fractional CO2 laser. Microneedling, nagro-roll tayo ng, we call that derma roller. So maraming mga needles dyan, maliliit na needles. So we want to induce wound, okay? However, yung wound naman na yan po ay magsistimulate ng collagen formation or healing process. And then eventually, magpo-form siya ng collagen fibers and mas magiging firm na ang balat. Yun namang isa po, yung fractional CO2 laser, ganun din po. Through laser, okay? So, magpo-promote din po siya ng collagen fibers because of the wound healing. Can it be avoided? Actually, hindi po, no? Ang stretch marks po, studies have shown that there's a genetic factor. So, kung nakita natin, like ako, I'm a female, and then if my mom had stretch marks because of her pregnancy with me, so dapat early on, nag-start na ako somehow to hydrate my skin, no? However, hindi siya 100% assurance that I wouldn't have stretch marks pag ako naman ang nagbuntis, ano, or pag lumaki ako. Maganda kasi rin, i-improve natin yung elasticity of the skin. So marami rin namang nabibili ng mga creams over the counter. However, it doesn't work overnight. So dapat early on, mula pagkabata, nagdideposito na tayo ng mga ganitong substances sa ating balat. Muli, ako po si Dr. Sara Barba Cabudil para sa Good Morning, Kuya! Yung problema natin na mga babae yan, lalo na sa mga, yun nga, mga bago panganak. Hindi talaga may iwasan no? Katawan. Pero for me, ano na yan, dati parang malulungkot kayo, no? Pero ngayon parang tatak ng pagiging ina mo. Motherhood, oh. Ina mo. Battle Kaya scars kailangan na yan. mag-hydrate ka lang talaga ng mag-hydrate, diba? Para maiwasan mo yan. Sabi ni Doc Sara, it's not true dahil nagkamot ka. Oo, hindi. yun. Dati Hindi kasi ng mga nawawala. matatanda noon, di ba? Sabi nagkamot. Nangangati daw kasi. Depende talaga sa elasticity ng balat. Yes. Even hindi ka naman nanganak yung mga galing sa mataba before, Oo, di ba? tapos Ma-stretch ng yung papaya. Kita mo yun dito sa likod ng ano. Maraming mga lalaking nag-workout, nagpupunta sa gym. Dito yung kanilang stretch marks. Yan. Sa Sa may, paglifting, sa arms ano, sa area, paglifting. oo. Hindi naman na Kasi talaga biglang yung na-stretch, Kaya tapos pala meron biglang ako dito pag maging lumalaki batak, yung payat, ganyan. Iba-iba eh. Nakakamuscle ka na ba, Tito Ray? Nakakamuscle Oo, ka na. mukhang Dito may- banda, dito. Ako din eh, sobrang nipis kasi daw ng balat ko. Kaya, tas ang laki pa ni Mio nung nagbuntis ako. Talagang nag-stretch siya, tapos nung pumayat, magkakamark. Nagkaganyan din ako nung dati, nung pumayat Nung ako. nanganak ka? Hindi. Dati nung pumayat ako, nagkaroon ako. Tapos when I gained weight, akala ko mawawala. Pero nagkaroon din. Oo. Pero at least puputi na. O, papantay lang siya sa color Oo. ng balat. O, kahit, Pero maganda yan, battle scars. You have a Yeah. story to Anong- tell. Yes. anong nilabanan nito sa buhay? Taba. Hindi pa rin tapos ang laban. And we continue to fight. Oo, wag tayo Keep on susuko. fighting, keep on Totoo. Pero ito speaking of pagsuko, alam niyo on nalulungkot keeping on. ako tuwing meron akong mga mababasa na mga balita, mga nagpapakamatay. Tapos yung iba, Ate Beth, meron pang mga pamilya sa sobrang depression, nagagawa nila yon. Kaya alam niyo, nakakalungkot marami ang mga tao yung mga nawawala na ng pag-asa. Pero di ba dapat yung mga ganyan, yung mga hardship natin sa buhay, all the more na maging dahilan para lumapit tayo sa Diyos. Alam niyo, meron akong nakausap na isang kaibigan, we were talking about that. Kasi he's diagnosed with depression. Tapos alam niyo, gusto niyang, isa sa mga napag-usapan namin, paano daw ba makakalimutan, Tito Ray, yung mga problema sa buhay para mapapalapit siya sa Diyos? Paano? Paano daw ba niya makakalimutan yung mga problema niya? Para kailangan ba makalimutan? Kasi alam mo, lahat na nagawa niya, nag-therapy na siya. Pero parang pakiramdam niya na Hindi it's pa not rin. enough. Alamin natin yung tanong ni Kikay na yan sa atin pong biblically speaking mula po kay Brother Eli Soriano. Ngayon, paano yung mga problema dumarating sa buhay ng tao? Paano niya makakalimutan yon para mapalapit siya sa Diyos?
we have to work in coordination with God. Ang Diyos ay isang manggagawa, kapatid. Gumagawa siya ng mabuti araw-araw, pero nagpaparusa siya sa masasama. Kuminsan, pag dumating yung parusa ng Diyos, mamamangha ka eh. Kagaya ng mga iba, namangha doon sa nangyari sa Leyte. 25:32 ni Jeremias, ang sabi ganito po, pakinggan nyo. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, narito, kasamaan ay mangyayari sa bansa at malakas na bagyo ay ibabangon mula sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa. At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yaoy magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sila'y hindi tataghuyan o dadamputin man o ililibing man. Sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Akala natin po napakahirap na nung nangyari sa Leyte. Meron pa pong mas mahirap doon. Yung tiempong wala nang tataghoy, wala nang dadampot, wala nang maglilibing sapagkat patay lahat. Yun ay nakahula sa Biblia. Ito pong lahat ay mangyayari ito. Ako ay isa sa mga naniniwala na ang lahat ng sinasabing hula ng Panginoon ay nangyayari. Kaya, kailangan nating kumilala, first of all, na meron Diyos na nag-e-exist. And we have to work in coordination with Him. Kasi ang sabi po dun sa unang Korinto 3, versikulo 9, ganito nakasulat doon. Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. Tayo pong mga tao, tayo kamanggagawa ng Diyos. Ibig sabihin, ang main actor o ang main na gumagawa, ang Diyos, tayo lang ay kamanggagawa. We are collaborators of His work. Kaya nga, instrument tayo ng kanyang paggawa ng mabuti. That must be done. Gaya ng panalangin, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. His will must be done. That is His will. But whenever the will of God is not being followed, whenever the will of God is being disobeyed, the will of God must be done. And what is the will of God? Pagka gumagawa tayo ng masama, marami siyang puwersa na pwedeng pakilusin. Pwede siyang magpalindol, pwede siyang magpa-tidal wave, pwede siyang magpabagyo. Basahin natin ng 9:5 ng Job. Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit. Na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nangayayanig. Yung paglindol po is a manifestation of God's wrath. Galit ng Diyos yan para magpaalaala sa tao to remind you na merong nag-i-exist na Diyos na hustisya. Yung pagdating ng tidal wave, kagaya nung napakarami kong narinig ng mga kwento, 9:6 ng Amos. Siya na gumawa ng kanyang mga silid sa langit at kumatha ng kanyang balantok sa lupa. Siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa ibabaw ng lupa. Panginoon ang kanyang pangalan. Ayan. Ang Panginoon ang kanyang pangalan. Siya na gumawa ng balantok sa lupa. Alam natin yung balantok yung curvature of the earth, which sometimes is impossible to believe na bakit magyayari na ang earth naka-curve na ganon, yung tubig niya na nakabalot sa earth, yung mga ocean natin, naka-curve din yan, may curvature yan, because the earth is round. Kaya sabi ng Biblia, siya ang gumawa ng balantok sa lupa. Pero kahit na may balantok pa, may hindrance para yung tubig ay sumalunga dun sa balantok, nagagawa ng Diyos yun. Natatawag siya ng tubig sa dagat para ibugso sa ibabaw ng lupa. And nobody can resist that. Nakita natin ito sa Leyte. A sample ay nangyari sa Thailand some years back. Ngayon nangyari sa Leyte. Yung mga tidal waves, yan ay manifestation ng God's wrath. Ngayon, paano tayo, kung dumadating ang problema sa buhay, paano natin makakalimutan yun, na mawawala, mapapalapit tayo sa Diyos?
let us take everything that happens as a lesson to learn. Matuto tayo sa nangyayari sa buhay. Ang problema, pinaparating ng Diyos to tell us something. No, kaya ka nagkaganyan, masama kasi ginawa mo eh. Eto, kaya ka nagkaganyan kasi nakalimutan mo na ako eh. Yan, ginagamit po ng Diyos yan for us to think that we do not owe our lives. We do not manage our lives. There is somebody higher than us that will always do His will in accordance with justice, equity. Laging may ibabalance ang Diyos eh. And that will finally happen doon sa araw ng paghuhukom. Ngayon, para makalimutan natin yung mga problema sa buhay, mapalapit tayo sa Diyos, 4:6 ng Filipos ang sabi. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang Diyos naman pwedeng pakiusapan eh. Sabi niya, kung mabalisa kayo sa anumang bagay, ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat. Yun ang natutunan ni kapatid na Daniela, sinasabi ko sa kanya, ang solusyon sa problema, kapatid, kasing lapit lang ng tuhod at ng sahig. Luluhod ka lang. Luhod ka lang pagka hirap na hirap ka na, luhod ka, tumawag ka, may Diyos. I believe. Kung yung iba hindi naniniwala, but I believe that somewhere in the great somewhere, hears every word. Even in the darkest night, even in the worst situation, merong makikinig sa panalangin ng isang tao kung naniniwala ka sa Diyos. What we need is just to believe that there is somebody up there and to trust Him with all our hearts and to put on Him our cares. Gaya ng sabi ni San Pedro sa 5:7 ng unang Pedro sa English. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Ilagak nyo sa Kanya ang lahat ng inyong mga kabalisahan sapagkat kayo ipinagmamalasakit niya. For He cares for you. Like a father that cares for his children, the Father in heaven cares for those who believe in Him. Yun ang sinasabi. Sabi nga, di ba, sinasabi ni Brother Eli kanina na sinlapit lang ng tuhod at sahig yung Oo nga. distansya. No? Hindi ka naman kailangan na makipag-appointment muna. Di ba? Yung sinasabi nga na... Walang booking. Napakadali lang. Hindi ka mukha nung iba yun. Para makausap mo siya, kailangan mo ng 20 million. Di ba? Mga ganong ang Diyos pwede kang lumapit. He is everywhere. Kahit saan ka magdasal, maririnig ka niya, di ba? Nakikita niya yung ginagawa mo. Any time of the day. Yes. Okay, yung pong mga programa po ni Brother Eli, mapapanood po dito sa UNTV at maging sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Yung po ating mga social media accounts, ang Dating Daan TV, yung ating Facebook, and then sa YouTube po, yung account na ang Dating Daan. Hanapin lang po yung official para po tayo mapanood po natin yung mga naka-upload na ng mga sagot ni Brother Eli na tinanong na rin po na baka isa po dyan ang inyong mga tanong ay masasagot din po dyan sa pamamagitan ng mga videos na naka-upload. Ang ating verse of the day mula po sa Romans 12:12, Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Magalak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magmatyagain sa pananalangin. Ang ating verse of the day mababasa din po sa ating Omega Digi Bible application. I-download na po. Yan po ay libre at marami po mga translation at mga feature na maaari po nating mapakinabangan sa pagbasa po ng mga banal na kasulatan. Kung kayo po nagdadrive, pwede po nating magamit yung feature na may audio Bible po dyan na maaaring habang nagdadrive o wala tayong ginagawa, makikinig po tayo dun sa audio DD Bible na feature niyan pong
application na yan. Ang ating verse of the day was brought to you by Omega Digi Bible! Powered by Vision Check! Nagbabalik po ang Good Morning Kuya. Today is April 1. Aba, unang-una po, Monday. Time check po muna. Yan, it's 7:08 in the morning, meaning bawal na po sa ating mga kalsada ang mga sasakyan nagtatapos sa 1 and 2. That's right. Slowly na memorize. Yes, gotta keep it in mind, yo. Siguro pagkatapos ng taon, kabisado mo na. Siyempre, April na, kailangan ng bagong buhay na. Second quarter of the year. Dapat alam mo na yan, Kika. Yan. Dapat alam na natin yan. Yes. Sunod-sunod lang naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ang galing! Angel, 0, 1. Ito naman, minsan na magkamali. Dalawang perfect beses. kayo. Anyway, so ayan po ang ating paalala sa ating mga kasangbahay. At dahil Monday morning ngayon, kailangan syempre meron tayong Fitness 101. Kung last time kasi itinuro sa atin ni Coach China yung mga proper warm-up exercises bago tayo mag-jogging. Ngayon naman, ano kaya yung mga proper form naman while jogging and running? Yan po ang ating Fitness 101. Hello mga kasambahay! Welcome ulit sa panibagong episode ng Fitness 101. Ngayong araw na ito, ituturo naman sa atin ni Coach Haina kung anong proper form bago mag-jogging. Okay, start muna tayo sa ulo. So kapag nagra-run tayo, dapat yung gaze natin forward at saka sa taas ng konti, ganyan. So straight forward lagi ang gaze natin kapag tumatakbo. So that enforces na straight neck tayo and also straight back. But sinabi ko dati, lahat ng mga exercises natin, usually, hindi nakakuba tayo. Always shoulders back or shoulders stack. Now, pero sa running, hindi naman ganito tayo mag-run, di ba? Ganito tayo mag-run. Pero so medyo forward, aerodynamic din ang katawan natin dapat. Pero yung hinge natin moving forward dito sa hips, ganyan. So bale, ganyan ang form natin. From our head, straight forward, down to straight neck, shoulders back, core engaged, and hinge tayo sa hip dito. Yung running style is very different depending on the person. Pero ang strongest encouragement ko is when you run, make sure your knee is as much as possible is just above your heel. Hindi ka magsa-step na ganito, hindi ka naman magsa-step na ganyan. As much as possible, try to keep your knee above your heel. Moving forward and moving forward. Yung hands natin is at a 90-degree angle and they propel forward. Opposite arm to opposite, wherever your foot is, opposite arm. So right foot, left arm. Left foot, right arm. So ganito yung movement natin. Now, my favorite part about running properly, yung proper form, is your hands. Madaming tao nagigigil, naka-fist sila, or naka-open ganyan, chop-chop. Ang lagi kong iniisip, parang humahawak ka ng butterfly. Medyo relax lang ang kamay mo, and naka-cup, ganito. That helps relax your arms rin. Running kasi is not that, it's very taxing on the body, especially sa joints mo. So that's why form is very important. Kasi kung mali yung form mo, mas conducive ka sa sakit ng knees, sa ankles, sa likod. Kapag hindi naka-properly engage yung core mo, lahat ng weight yun pupunta sa likod, lower back mo, sa knees, at saka sa ankles. Masakit yun kasi you're hitting the pavement. So, ang danger pala pag hindi ka proper yung form mo is pwede ka ma-injured pa. Yes. Actually, mas prefer ko yung mga first-time runners mag-power walk, mag-slight jog bago tumakbo talaga ng mag-sprint or mag-running talaga. Start off in a slower pace.
Mga kasambahay, ang dami na naman nating natutunan ngayong episode natin na to. Napakahalaga pala ng proper form sa pagja-jogging dahil kung hindi proper yung ating mga form sa pagtakbo, ay maaaring ikasama pa ng ating katawan o ika-injured pa natin. At bago kami magpaalam, syempre nagpapasalamat kami sa Salming Shoes. Comfy and napakasarap itakbo dahil napakagaan niya. At hanggang dyan muli mga kasangbahay para sa panibagong episode ng Fitness 101. Ayan, sa Next mga one. mahilig mag-jogging, di ba? Si Coach China at si Monok Sonyo. Natutuwa Pwede ako may proper form na meron dapat na talagang dyan. form ang biceps Para ni less Monokson. injury. Akala ko yung jogging. Nagpalit na nga daw siya ng mga damit. Oh. Pina-alter na niya yung Aba, mga damit. Kasi magastos bongga. daw pagka bibili siya ng... Uy, mabilis makapayat yan. In 30 minutes, mga 250 calories na agad ang nababilis. Basta wag Jogging kakain na. after. Oo, dapat iwan mo yung wallet mo. Binawi yung pa lang pagkain yan, Diba? So, magandang cardiovascular So, 30 minutes a workout. day na jogging. Oo, kaya or brisk walking, pwede na rin, di ba? At least mga 180 calories to 200 calories in 30 minutes of brisk walking. Pag sa mall kayo, window shopping, brisk walking. Brisk pwede na walking, yan. parang mamadali ka pala. Ayoko. Baka isipin snatcher ka kapag brisk walking ka sa mall. Hindi, Sa park na lang. Naalala ko, sabi ni Doc Ja, nag-walk ako sa sabi ni Doc Moke. Ja, kapag daw sa mall, you cannot consider it brisk walking because you would stop and look. Diba? Unless dire-diretso ka talaga. Yun talaga yung purpose. Talaga, Gusto mo nagpunta lang ng Yung sa every floor, ganun lang, para malamig. Ganun ba? Oo. Wait, ito na muna, meron akong balita sa inyo tungkol sa cherry blossoms. Kasi nga, continuous, kasi na pinupuntahan ng mga turista ang cherry blossoms sa Tokyo, Japan, mula umaga hanggang gabi, diba? Alamin natin ang buong detalye mula kay Danny Tixon. Hindi alintana ni Hannah at Kyle ang mahabang biyahe mula San Diego, California, papuntang Tokyo, Japan, masaksihan lamang ang pamumukadkad ng sakura or cherry blossom dito sa Japan. Anila, kakaibang ganda ng cherry blossom dito kumpara sa ibang bansa. You don't see this anywhere, except for maybe Washington, D.C., but it's way better here. Japan's beautiful. We've only been here for a day, so so far this is our first experience in Japan, and it's amazing. Yeah. It's my childhood dream. Well, we'll finally have enough time and money too to travel here. And I was planning to try to catch the whole full bloom, and I think this week it's when it started. So yeah, so far it's amazing. It's beautiful. Isa ang Shinjuku City sa Tokyo na mayroong hanami viewing. Matatagpuan sa syudad ang dalawang kilalang lugar na may Cherry Blossom Festival. Ang Chidoriga Fuji Park, malapit sa Kodanshita Station, at ang Meguro River na malapit sa Shibuya Station. Maraming mga turista ang namamasyal dito upang makita ang ganda ng mga sakura or cherry blossoms. Pero hindi lang sa umaga dinadagsa ang lugar na ito dahil kahit gabi ay nakamamanghang pagmasdan pa rin ang sakura, kaya marami pa rin ang namamasyal dito kahit madilim na. Hanami sa wikang Japanese ang tawag sa flower viewing o ginagawang panoodin ang pamumukadkad ng mga bulaklak, partikular na ang cherry o ang sakura. I definitely prefer viewing cherry blossoms in the daytime. I think a lot of Japanese families and other people will come and have picnics and things like that. It's also way better in terms of lighting for me for photography. So yeah, that's my preferred time is for the daytime. Maganda. Lagi ko siya nakikita sa pictures pero iba siya sa tunay na buhay pag nakita mo. Mula late March hanggang early May ang buwan kung saan sumisibol ang naturang bulaklak sa iba't ibang bahagi ng Japan. Sa ganitong panahon nagkakaroon ng Cherry Blossom Festival na kinagigiliwan ng mga turista at locals. Bagamat may ilang bansa rin na may sakura trees gaya ng South Korea at Washington DC, mas kilala ang Japan dahil sa mas maraming bilang ng cherry blossom trees dito. Ganda ng cherry blossom. Correct. Pangarap ko din yan, sakura. Magkakaroon tayo dito sa Baguio. Sa may Atok, Benguet, Japan. Niregaluhan tayo ng Japan. ilang years na ba yun Hindi ko alam paano Tagal pa magpalaki yan. ng galing. Itong cherry blossoms ba sa mga cold places lang ito pwedeng mag-bloom? I think so. Ay?
Smiling for me. Friends for you. WL, Friends for you. Napakaganda kasi. Napakaganda. Parang pangarap ko makapag-selfie. Abangan mo dyan. ilang years na lang. Meron Abangan na tayo mo nga, niyan no? sa Atok. Kasi Hindi ka sa na Atok pupunta ng Japan. Pero bago tayo pumunta ng Japan, Magluto ka muna sa pumunta kusina. na muna tayo Magluto ka dito, muna. Diego, sa kusina. Magluto ka muna. Tama. Nagbabalik, Tito Diego. Ang isa sa mga suki natin. Oh, sino? From Marikina. Yes. Ipinagmamalaki ng Marikina si Nanay Marlene Canha. Canha. Good morning. Good morning po. Welcome back, Nanay Marlene. Siyempre, mamimiss Pero ang nila share yun. ni nanay kasi ngayon yung epitome of a yung flexible Filipino Oo, dish. comfort Pwedeng food. breakfast, pwedeng lunch. Diba, nanay? Opo. Pwede rin dinner. Ano ba gagawin natin, nanay? Chicken adobo with gata. Aha, so ito yung Wow. sinasabing adobo sa puti? Or iba rin yun? Iba naman po yun. Adobo sa puti, iba Yung yun. adobo sa gata. Alright, ano ba ang atin na mga sangkap, nanay? Ano po, chicken, ihalo mo lang yung toyo, suka, paminta, bawang. Mimix mo po yun, tapos iluluto na natin. Simple, Hindi, mamaya, pero may napag... Konti lang pala ang kailangan natin. Di ba, nanay, kasi yung sa puti pala, suka lang tsaka gata, di ba? Opo. Ito may toyo pa pala. Meron po. May Oo. paminta rin. Madaming paminta Oo, yan. syempre, para mas malasa, Tito Diego. Sarap paminta. Ano Game! pa yung mga procedure dito? Ano yung una natin gagawin, Nanay Marlene? Chicken, lalagay natin ang toyo, bawang, paminta, mimix na natin yon. Pagka-mix, saka natin ilagay sa kawali. Uy. Anong klaseng manok yung ginamit natin dito? Anong part yung ginamit Ano nyo po yan? dito? Mix na po yan. May Mix. pitso, may pakpak. Basta halo-halo na siya. Tapos? Tapos pagkakulo, tinanggal ko yung sabaw. Tapos, ano ba yun? Pinirito yan kayo na eh. At saka ibabalik siya ulit. At ito, yung nilagay nyo, ito Gata, na ito na yung gata. Opo, yan yung gata. Hanggang sa matuyo na siya. Malaki talaga ang nagagawa nito eh, no? Nakakadagdag talaga ng lasa. Oo naman. Yung gata. Pero kukuha din tayo ng sauce mamaya sa kanin. Totoo. Oo naman. Kaya na Oh, ang chicken adobo ni Nanay Marlene. Tapos Tito Diego, Yes. of course, kapag si Nanay Marlene, hindi mawawala dyan ang kanyang mga longganisa. Yung katabi niyan, anong klase ba yan? Anong klaseng luto ito? Amunado longganisa po yan. Matamis. Opo. Kasi ito, Vegan po. vegan. Kasi mabawang yung sa vegan, di ba? Tapos meron siyang partner na kamatis na may pipino. Tamang-tama yan sa almusal. Tamang-tama yan. Oo. Diba? Solve na solve tayo dito. Yan. Paano ka ba makokontak, Nanay Marlene, ng ating mga kasangbahay? Makakontak niyo lang po ako 092393565557. Tapos? Pwede niyo po akong tawagan o kaya sa Facebook din po, Marlene's Homemade Longganisa. Marlene's Homemade. Tapos ano pa yung mga in-offer nyo doon? Longganisa. Mayroon po akong longganisa munado, may pork tocino, may... Lahat ng klase. Meron po lahat. May chicken tocino. Pwede po kayong i-text niyo ako tapos pwede rin deliver. Pero pwede rin ho ba magpaturo sa inyo kung paano gumawa? Kung sakali gusto ko rin magtayo ng Pwede. negosyo ko. Pwede rin. Meron po akong naturuan na niyan sa Canada. Ay, bongga, Canada. Ngayon, natitikman na nila yung longganisa munado ko. Umabot na rin sa Opo. Canada. Ano naalala ko, tinuruan niyo ako kung paano gumawa niyan eh. No? Opo. Napakadali lang pala. At napakasarap nung longganisa ni Nanay Marlene. Meron ka ba mga gustong batiin? Meron po. Binabati ko po yung kaibigan ko sa Canada, si Rosemary Maglalang. Si Rosemary Maglalang po. At saka yung kanyang pamilya. At saka yung aking anak nasa Japan, si James Canha, at saka si Maybel Canha. At saka yung kanyang anak. Paano si tatay? Saka yung asawa ko, lagi sumusuporta po sa akin. Very supportive si Tatay Noel. Saka meron pa yung mga kasama ko local choir sa lokal na Kalumpang Marikina at saka yung mga officer. Saka yung mga Binabati ko po Mothers sa Club lahat. natin Opo. dyan sa Marikina. Oh, hello sa inyo. Yes, hello sa Mothers Club. Maraming salamat! Nanay Marlene Canha. Thank you, Nanay! Next time ulit. Tsaka kay Tatay. Let's eat!
Drew, tingin kami sauce ha. Talagay sa tasa yung sauce. Ay! Sakit eh. Oo. Open Uy, the may door. mga bibisita sa atin ngayon. Alam ko talaga. Hello! Good morning sa inyo. Upo kayo, upo kayo, upo. Hello! Good morning. Upo kayo, upo kayo. Yan! Right. Yung iba doon. Iba dito. Sige. Dito ka. Hindi kasi Sige, teka. Dito ka, Jen. Sige, kami sa naman ni Einstein. Ano ba? Dito ra daw, Nando. Dito ka. Share tayo dito, Rina. Sino yung mga bumisita sa atin? Dahil close naman tayo yan, share tayo dyan. Kasi ito, binisita tayo ng ilan sa mga pinagmamalaki ng Wish Coverer coach na si Rani Raimundo. Pakilala naman po tayo isa-isa yung name. Anong tawag? Ladies My name is Ariela Miapales po. I'm the youngest po sa amin. Ariela. And then? Lorraine po. Lorraine Di Guzman po. I'm Janelle. Angela, na joke lang. Jeremy Cardal. And I'm Rando Manalos naman. And yung grupo nyo ay? Anong Hilaga. Hilaga. Voices of the North. Ba? Oo. Pakikwentuhan nyo naman kami, paano nabuo tong grupo ninyo? Nag-start po siya sa Wish Covery talaga. So malaki po yung pasasalamat namin sa Wish 1075 kay Kuya Daniel Razon. Dahil kung hindi dahil sa Wish, hindi kami magkakakilala. And syempre, hindi rin kami makikilala sa coach namin. Yun. Pero paano nabuo yung isip nyo na, di ba, na kayo yung magbubuo kayo ng grupo ninyo? Actually, yung idea po na magbuo ng Hilaga na group, nanggaling po kay Coach. Yes. Opo, kasi Coach Rani. talagang una pa lang sinasabi niya po sa amin na you're going places, sabi niya. And sabi niya, mag-i-stay daw siya and he will do whatever it takes para po makakamit daw namin yung gusto namin marating. So kayo yung final five? Ganun ba yung tawag sa yung final five? Semi-finalist. Galing na. Buti hindi kayo nahirapan when it comes to the music genre na gusto nyong kantahin. Kasi I'm sure bawat isa sa inyo unique yung mga Iba-iba. kinakanta nyo, di ba? So ano yung genre na nabuo nyo as a group? Anong genre yung madalas nyong kinakanta? Hindi naman. Actually po kasi, we're a group pero Kanya-kanya pa rin. individual pa rin kami. We don't change genre. Tinawag lang po kaming Hilaga kasi collectively lang po yun kasi we're from the Galing North. kayo sa North. Pero kung Pala ano yun. kayo as an artist, Yes, yun you talaga. still embody that kahit kayo ay isang grupo. Yes po. Okay. So paano kayo, kailan ba unang-unang na-establish ng grupo ninyo? Sa semifinals pa lang po. Napag-isipan Wish niyo. Covery Season 2. Yeah. Nabuo na po kami. We already have, by that time, parang may group chat na kami. We already have, consistently update each other kung we practice kung ano yung mga songs na pwedeng ibigay sa amin. And yun nga is, pinapromote nga po namin is original Raimundo music. Wow. Puro mga kino-compose ni Coach Rani yung Yes. kakantahin ninyo. Opo. Meron po kasi siyang vault na maraming songs na. I think it's 1,700 songs na nakastock lang po for 10 years, 20 years? Decades. Decades. For decades. And talagang sabi niya, hindi niya daw yun ilalabas hanggat hindi yung right time. So, sabi niya, ngayon na yung right time, kami na daw po yung kakanta ng mga songs. But so far, since nabuo yung grupo ninyo, ilan na yung mga kanta ni Coach Rani na napag-aralan din? Madami. 15 songs. Dami ah. Pero for one album. Meron pa, bukod doon. Ano yun? Marami pa. Marami pa. And marami pa po. Almost na rin, 20 songs na rin, Yeah. Most of sa inyo, singers lang talaga, walang nagpa-play ng instruments. Meron. Meron. Sino sa inyo? Guitar. Ako po guitar. Ay, wala po. Okay. Dati lang po. Guitar din. So do you plan to incorporate that also when you guys sing? You will also play your instruments? Siguro po we'll get there. Parang we'll get there. Pero anong bago sa inyo ngayon? I mean, meron ba kayong mga pinagkakaabalahan? Di ba? Do you have shows? Actually, tonight po we have concert po sa Historia po. Historia. Okay. 9 p.m. 9 p.m. Kaya, manood na po. Hope makapunta po kayo. Sana po makapunta kayo tonight. Our first ever concert. It's our debut
concert. Ikaw naman, Jemmy, since... Congratulations. Congratulations. Of course. Yes. And then this is your, ang tawag dito, after nyo nung finals, ito na yung pinagkaabalahan mo. Apo. Actually, after the grand final, so, ayan, I went back to my review. Pero at the same time, hindi ko tinanggal yung communication ko with my coach and the rest of the crew. Review na? For board po. Na? Electrical po. Sobrang studious po ng kuya namin. Hindi ba Kayo lang ba to ang may bumuo ng grupo or yung mga galing sa Visayas? May ganun They din. also have their own. Wala. Kayo We don't lang talaga. have. So kayo lang. Only Coach Rani. Coach Rani. Bago pa po mag-semifinals, nakaplano na pala. But you're under BMPI? You're under BMPI or KK Parang lang po, napag-uusapan na po. Wala pa talaga. Okay. Sige, pakinggan na natin sila. Ano bang kakantahin nila, Rina? Yung maliit na kwadrado. Kinanta ni Jemmy. Familiar tayo dyan. Sige. Alright. Let's all welcome Hilaga! Ikaw naman, Hilaga. Pwede na ba? Ano yung mga things ko? Ayan na, mamimiss daw tayo ni Doc. Gabi-gabi na lang ako naghihintay na ikaw ay makasabay. Bakit ang tagal naman? Ako kaya'y mapagbibigyan. Sa orasan sa dingding ako nakatingin. Nagtataka, di ka pa dumarating. Bakit ang tagal naman? Ako'y naiinim. Nasaan ka? Okay, tagal. Kailan maghihintay sa'yo? Nag-aabang pa rin pasikat na ang araw. Ang antok sa sistema'y dumadalaw. Unti-unti akong bumibigay. Tulog na kaya at huwag nang mag-antay. Pero teka muna, babato na tumatawag sa kwadrado maliwanag. Akala ko'y nalimutan mo na ako'y naghihintay sa iyo. Tagal hanggang kailan maghihintay sa'yo. Hanggang dito na lang ba tayo? Na kwadrado nagtitinginan buong gabi. Magkaharap ngunit di magkabot ang mga kamay. Masaya ngunit merong lumbay. Ganun pa man, ako'y maghihintay. Gabi-gabi hanggang ika'y tunay na katabi. Hanggang dito na lang ba tayo? Sa maliit na kwadrado nagtitinginan buong gabi. Magkaharap ngunit di magkabot ang mga kamay. Hanggang dito na lang ba tayo? Maliit na kwadrado nagtitinginan buong gabi. Magkaharap ngunit di magkabot ang mga kamay. Masaya ngunit merong lumbay. Ganun pa man, ako'y maghihintay. Gabi-gabi. Thank you so much.
Sige, paki-invite niyo ulit ang ating televiewers sa inyong upcoming show. Later po sa Historia Boutique Bar, April 1, 9 p.m. sa Quezon City po. Ayun. Yes po, be there at 9 p.m. po. Ayan, so don't miss out po. Ayan, once again, mamayang gabi po. 9 p.m. po yung start namin and sa mga gusto pa pong humabol ng tickets, ayan, pwede nyo pong, I-claim i-claim sa doon event. mismo, ayan. Yan, on the spot. And also what to expect with the concert is that we are just gonna perform original songs, all original songs of Coach Rani. Ayan, 15 original songs. We won't cover. Yeah, we won't do any no covers. We're just gonna parang present a new song. Ayan, very, very refreshing sa ears ng lahat. Kaya abangan niyo po kami. You'll hear those songs then na nakalagay na rin sa upcoming album na. Meron ba kayong social media that Meron can po. follow? Meron po kami yung Facebook page. Ayan, it's called Hilaga. It's called Hilaga. Ayan. Facebook lang, wala kayong Instagram, wala kayong website pa. Forget that. Pero get there. We'll get there. So, Facebook muna. You just have to search Hilaga. Alright. Thank you so much. Maraming salamat, Hilaga, Voices of the North. Thank you. Dito muna tayo, Jel, ha? Kasi patuloy na dinarayo ng mga bird watchers ang Ligwasan Marsh sa Mindanao. Patunay lamang ito na ang lugar na dating kinatatakutan dahil sa terorismo ay unti-unti nang nagiging sentro ng turismo, from terorismo to turismo sa rehiyon. Alamin natin ang report ni Nina Armilio. Java Pond Heron, Purple Heron, Philippine Swamp Hen, Black Box Swamp Hen, Comb-Crested Jacana, at Pheasant-tailed Jacana. Ilan lamang ito sa mga migratory at endemic birds na matatagpuan sa Ligwasan Marsh. Ang lugar na dating kinatatakutan dahil sa terorismo, ngayon ay dinarayo na ng mga birdwatcher. Sa katunayan, 3 beses nang nakapagsagawa ng birdwatching tour sa lugar. Ang third batch ng birdwatchers na dumayo rito ay mula sa Tacurong City, kasama ang foreigner na si Kenneth Goodyear. And the birds are wonderful. Yes, the people are even better. And and I'm just privileged to be here. And certainly when I go away from here, I'll tell all my friends and contacts and people who hopefully they'll be privileged like I've been today to come here. And it's beautiful. Kasama ng mga birdwatcher ang mga sundalo ng 33rd Infantry Makabayan Battalion ng Philippine Army na nagbibigay seguridad sa kanila. Sa pamamagitan ng mga inuorganisang birdwatching tour ay nabibigyan din ng hanap buhay ang mga sumukong terorista. Sa susunod po ng mga araw, marami po pong nakabook or mag-request na gusto pong tignan ang Ligwasan Marsh para makita po yung mga iba't ibang species po ng mga ibon dito sa Ligwasan. Ang Ligwasan Marsh ang itinuturing na pinakamalaking marshland sa bansa na binubuo ng mahigit 200,000 hektarya ng river channels, lawa at danaw o pond. Ang patuloy na pagdagsa ng mga birdwatcher ay isang patunay na unti-unti nang nagiging sentro ng turismo ang lugar mula sa pagiging kuta ng mga terorista. I don't eat rice. You don't eat rice na pala. Diba? Maganda yan. From terorismo to turismo. Wow. Magandang advocacy yan. Let's eat. Medyo siguro niyan, medyo... Ano naman pala? Malaking Ito na. Tinamad. Hindi. Morning, Doc Joseph! Napatanggal ko pa. Morning! Emperor! Frozen eh. Alisa si Doc Joseph ko. Punta na siya ng Japan. Saan? Punta ng Japan. Bakit? Mag-cherry blossom. Nakakala natin matagal Kailan siya- mawawala. kailan siya alis? lang pala. Today. Akala ko siya papalit na emperor. Akala ko din eh. Mag-resign na kasi yung emperor. Malay mo, hindi na na. bumalik kasi naging emperor na. Legit na emperor na. May onion ba to? Direct Lito din nanonood. Direct Lito, good morning. I don't like onion. Ano na? Ay na. Ako yung good morning pala sa pamilya ko. Maagang gumising. Good Tita morning to my Carmela. family. Tita Carmela. Tita Eric. Hi, Papua, Eric. Bagong tawag, Mother di ba? Papua? Papua.
Bagong tawag niya sa daddy niya. Onion? Ay, onion daw. Hindi nga onion. Okay, sige. Okay na kayo? Okay na kayo. Sige. Let's do this! Alright.